Sa katatapos lang na halalan mga tol, kung merong mga nagdidiwang, merong mga bago na masayang-masaya dahil nanalo, pag-usapan naman natin mga kapatid, yung ilang kilalang kandidato na natalo ngayong eleksyon mga kapatid. At ilan sa mga to mga kapatid no, ay nung mga nakaraang vlog natin o mga nakaraang reaction video natin, talagang hindi natin sila gusto. No? Well, tulad nga nung sinasabi natin mga kapatid, no? Basta ikaw ay manungkulan ng maayos, ipakita mo sa taong bayan na ang concern mo ay ang iyong mamamayan, bansang Pilipinas at hindi puro politika, mga kapatid, hindi ka dapat mangambat, maaasahan mong suportahan ka ng mga tao. Pero kung ang ginagawa mo puro persecution, puro hearing-hearing sa kung ano-ano mga bagay, mga tol, lahat na lang, wala, ganun talaga, no? Maaayawan ka ng taong bayan. So, etong mga babanggitin natin mga kapatid, no? Hindi naman lahat sa kanila may mga ganong issue. Hindi ko lang din alam kung bakit naging mahina sila. Pero baka kayo alam nyo kung bakit sila natalo, comment na lamang kayo sa ibaba. Okay, so itong videong panonoorin natin mula rito sa Net25. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, nag-concert ako eh. Okay? Mula rito sa Net25, ilang kilalang politiko kabilang sina Kong Benny Abante, Kong Dan Fernandez, Quadcom to Franz Castro, Franz Castro, Arlene Brosas, mga tol, ito si Arlene Brosas mga kapatid, mamaya pag-usapan natin yan. Estela Kimbo, Antonio Trillanes IV, at Governor Gwen Garcia ay hindi pinalad sa eleksyon 2025 mga kapatid. No? Panoorin natin to mga tol. Kung may mga wagi sa katatapos na eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Kabilang na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag-imbestiga sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng Duterte administration. Diba? At ito rin mga kapatid, yung mga bumoto doon sa impeachment, no, laban na lang kay VP Sara mga kapatid. No, sa kabila ng maraming panawagan, ganun talaga. Ay, nako po. Etong babaeng nasa etong aling nasa screen natin ngayon. Arlene Brosas to doon nagkakamali, no. Ito yung nagagalit doon sa pagpasok ng mga Hapon dito sa Pilipinas at gusto niyang ipaalala yung kasalanan ng mga Hapon sa atin. Nabigyan na natin yan ng reaction video way back mga kapatid. Tapos ayaw niyang bumili ng mga missile ang ating mga kasundaluhan dahil ginagamit lamang daw ito ng ating AFP sa mga komunidad without mentioning kung ano yung legitimate na dahilan kung bakit ang mga sundalo natin ay lumalaban o napapalaban sa mga komunidad dahil yan sa mga rebelde mga kapatid, no? So isa to mga kapatid sa mga hindi pinalad. Balikan natin kung sino-sino yung mga muka. Naman po sa politika ang hindi pinalad. Eto, sikat na sikat din to mga kapatid. Sa eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Yan, eto. Abante, di ba? Madalas natin siyang napapanood, madalas natin siyang nakikita sa mga hearing, di ba? At nitong nakaraan nga, yung mga vlogger na pinapunta nila, mga kapatid, ay talagang ginisa nila ng matindi, no? Iba nag-iyakan pa. Well, wala tayong problema doon. Pero eto mukhang hindi na rin ata siya gusto nung kanyang mga nasasakupan, no? Kasi syempre, kongresista to doon lang siya sa distrito niya Ayaw na ata sa kanya nung mga taga-distrito niya, no? Kabilang na po eto rin dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag-imbestiga sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng Duterte administration. Kontrobersiya patungkol po sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga nagbusisi po sa confidential fund at budget use ng Office of the Vice President. Well, doon sa hearing nila about doon sa POGO, hindi tayo against doon kasi talagang kailangan nilang dinggin yun mga tol, no? Yung mga pogo-pogo, mga kapatid. At saka dun sa war on drugs. Kasi nagkaroon ng maraming issue 'Di ba? Alam nyo na, hindi na natin kailangan pang yung busisiin yun, balikan nyo na lang yung mga issue tungkol sa kanila. At hindi ata talaga nagustuhan ng kanilang mga nasasakupan
yung mga ginawa nila. And eto naman yung naging resulta. Talo po sina Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila at si Congressman Dan Fernandez naman ng Laguna. Ito, tumatakbong mayor naman to, si Trillanes. Bigo na makapasok sa Magic 12 ng Senado si ACT Party List Representative Franz Castro Franz Castro naman kasi. at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Mababa rin po ang botong natanggap ng Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito pa, Raul Manuel pa. Diba? Talo rin sa pagkaalkalde sa Marikina si Congresswoman Stella Kimbo at hindi rin po pinalad sa mayoralty race ng Caloocan City si dating Senador Antonio Trillanes IV. So, pagtatakbo ka naman ng mayor, no, lalong-lalo na sa isang syudad, 'di ba? Tingnan mo muna kung sino yung babanggain mo diyan dahil yung mga mayor kasi mga kapatid kadalasan diyan talagang sila na ang humahawak ng isang syudad sa loob ng maraming taon. Kumbaga, kilalang kilala na siya ng mga tao doon at yung mga tao doon talagang may tiwala na sa kanya o kaya sa kanila lang sila nagtitiwala at maliban na lang kung yung mayor na yon may gagawing hindi maganda, talagang mapapalitan at mapapalitan yun. Kasi nangyari na yan sa ibang lugar mga tol Do matagal na tong mayor na to, may tumakbong bago, yung bago nanalo. May posibilidad na mangyari yon. Pero kung halimbawa, eto si Antonio Trillanes, tumakbo siyang mayor ng Caloocan, hindi siya pinalad, ibig sabihin baka matindi na kasi yung kalaban niya doon, no? Tapos, eto naman, Raul Manuel, no? Maraming may ayaw dyan. Arlene Brosas, yun nga mga tol, yung lagi nating tinatawag na ali, na laging binabatikos yung mga ginagawa ng mga militar natin, mga tol. Diba? Tapos, Franz Castro pa. Diba? Akbayan. Alam naman natin yan, mga kapatid, nabibigyan sila lagi ng red tag, no? So, sinubukan nilang pumasok sa sa Senado, hindi sila pinalad, no? Tapos yung iba naman tumatakbo ulit para ma-elect na kongresista ulit, Benny Abante, mga tol, 'di ba? Mukhang hindi rin nata nagustuhan ng kanyang mga nasasakupan, yung kanyang mga pinaggagawa sa Kongreso, no? Hindi natin alam kung anong reason, kung anong dahilan. 'Di ba? Ito 'yung reaction lang naman at komentaryo, pero sa tingin niyo, no? Hindi sila pinalad at isa na rin 'to si Dan Fernandez, mga kapatid, no? Quadcom, mga tol. Kasi alam nyo, isa sa mga nakita ko sa kanila, noong mga panahong nasa committee sila, masyado sila maaangas lahat, no? Ang aangas nila lahat doon, yung mga resource person na pinapatawag nila, mahilig sila sa contempt, no? Lahat ata ng mga nagpapakontempt, di ata pinalad, no? Ano sa tingin ninyo? Lahat ata ng mga nagpapakontempt, mahilig kasi sila sa contempt, no? Kaya ayun, hindi na sila nakabalik, mga tol. Well, siguro sa susunod na pagkakataon, pwede ulit silang tumakbo. Malay ninyo pala rin, mga kapatid, no? Pero ngayon, ano ang masasabi ninyo dito sa naging resulta nga ng halalan 2025? Sa tingin ba ninyo ay naging matalino na ang mga Pilipino sa kanilang mga pagboto? Sa tingin ba ninyo ay hindi na sila nagpapadala sa kanilang emosyon? At hindi na sila pumipili ng dahil sikat, iboboto, mga kapatid. Ako, napansin ko, ganun na nga rin, mga kapatid, no? Hindi na nakapasok yung yung mga talagang sikat, di ba? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.